Yo, what's up guys? And today, grabe, isang malaking balita ang pumutok. Northport Batampere is officially sold. Yes sir! Pure Blends Corporation, isang food solutions company, has completed a 90 million buyout of the Northport franchise. So, sa video na to, titingnan natin yung paano nangyari ang deal na to, ano yung magiging epekto sa PBA landscape, ano yung future ng mga players, coaching staff, at ng bagong team. So, let's get into it. Unahin muna natin ang pinaka-basic, yung deal mismo. Ayon sa spin.ph at iba pang reliable sources, natapos na ang negotiation between Northport at Pure Blends Corporation. So, the deal, 90 million pesos. Paid daw in 2 tranches at effective September 1 under new management na ang franchise. Pero syempre, hindi pa totally tapos yung proseso. Kailangan pa ng approval ng PBA Board of Governors at dito yung interesting kasi may tinatawag na lockout provision. Basically, kung direct competitor ka ng existing member team, pwede kang ma-veto. Example, San Miguel Corporation kasi nasa food industry din sila. Pero ayon sa mga sources, mukhang willing naman na ngayon yung SMC na i-approve ang entry ng Pure Blends, which means unless may matinding objection, malaki yung chance na tuloy-tuloy na to. Kung babalikan natin, Northport Batampere entered the league noong 2012 nang bilhin ni Mikey Romero yung Powerade franchise. 13 years later, sold na rin sila. Ganun kabilis yung cycle sa PBA. Ngayon, sino ba ang Pure Blends? Hindi kasi ito household name sa sports world. Pure Blends Corporation is actually a food solutions provider. Ang business nila, contract manufacturing, packaging, private label products. Basically, sila yung gumagawa at nagpuproduce ng pagkain, dairy, snacks at beverages for big companies. Ang interesting pa, ang owner nito, si Brian Kalantok, may basketball background. Naglaro siya sa Grace Christian High. Batchmate niya, si Justin Chua sa Tionglian League. Nag-UST rin siya at naging active pa ng alumni leagues. Mas malalim pa naging involved na rin siya sa grassroots at semi-pro basketball sa MPBL. Tapos sa Pilipinas Superliga. At nagbuo pa siya ng team under the Pure Blends brand dati. So, hindi lang siya businessman may passion for basketball talaga. Kaya medyo logical din na mapasok sa PBA yung kanyang franchise na ino-own. Okay, punta naman tayo sa team mismo. Before lumipat yung ownership, nag-conduct pa ang Northport ng 2-day tryouts para sa free agents at rookie prospects. Ang goal, makabuo ng pool sa upcoming season 50 draft. And as of now, ito ang players na nasa ilalim pa ng contract. Calvin Abueva, Joshua Munzon, Cade Flores, Evan Nelly, Franyu, at James Quecote. And meanwhile, may mga expiries. Gio Halalon, Jeric Balanza, Sidney Onwabere, at iba pa. Ito yung question retain ba sila or magre-rebuild? Usually kapag may bagong management, gusto nila ng fresh start. At baka pati ng coaching staff, currently headed by Coach Bonitan, ay papalitan. Kung titingnan natin, medyo kulang yung roster. Walang established na superstar na kayang magdala ng franchise on its own. Kasi hindi na ganun kabata si Abueva, unlike before kung siguro nakuha nila agad-agad to no? May mga role players, may potential pero kailangan ng matinding direction at identity para maging competitive. Kung papasok ang Pure Blends as a new brand, kailangan nila ng statement moves, trades, draft picks, maybe free agent signings para seryosohin sila ng mga fans. Ngayon, ano yung malaking picture? Ano yung epekto nito sa liga? Una, maganda ito para sa parity ng PBA. Matagal nang nagrereklamo yung mga fans na dominated ng MVP at SMC Group. Kaya pag may bagong independent owner na pumasok, refreshing siya Ibig sabihin, mas marami tayong potential rivalries at hindi lang lagi na TNT versus Ginebra or SMB tapos Magnolia yung bida. And second one, malaking bagay yung
corporate sponsorship at branding. Pure Blends is not a consumer-facing brand like San Miguel Beer or Alaska Milk dati. More of a business-to-business sila eh. Kaya, ang tanong ngayon, dadalhin ba nila ang Pure Blends na name or gagawa sila ng mas fan-friendly brand gaya ng ginawa ng Converge? And next, kailangan nating i-connect sa business side. 90 million is not small. Pero kung i-compare yung potential revenue sa PBA exposure, I think sulit naman siya kung bumalik talaga yung mga fans. Remember, the PBA is still the biggest league sa Pilipinas with national TV exposure and long history. Kaya para sa Pure Blends, kapag naging competitive sila, matik andyan yung mga fans. Good investment ito, not just sa sports, kung hindi sa business credibility nila. Gayahin nila yung Alaska, kundi mamahalin sila. Sana lang talaga independent na hindi makikinig ng mga kung ano-ano, kasi kailangan natin yan eh. Converge, rain or shine, and sana yung Phoenix makabangon na sa kanilang business para hindi na mamigay ng mga tradable assets, di ba? So ayun, hoping tayo ng mga fans para may kurot at kurot tuloy, para may unting kurot na bumalik tayo sa liga. Northport's legacy ends quietly. Sayang kasi Northport had iconic moments. Terence Romeo era, Stanley Pringle, yung mga big trades, yun yung iconic eh, no? Pero at the end of the day, hindi sila nakapag-deliver ng championship. Kaya hindi rin ganun ka-loud yung exit nila. So, fresh blood is good for the PBA. And personally, gusto ko ng bagong management. Nakakabagot kung laging same old yung nangyayari, no? Ang Pure Blends, kung seryoso sila, pwede silang maging dark horse team, kaya na ginagawa ng Converge ngayon na biglang naging relevant. So, ayun nga yung nagiging image natin ngayon sa mga fans eh. Laging suporta tayo sa Converge at Rain or Shine. So, players in limbo, ito yung pinakadelikado. Kapag may bagong management, hindi lahat ng players makakasama. May mga matatanggal. May mga papasok na bago, kaya expect natin na may reshuffling na mangyayari sa roster. So, opportunity to rebrand. Kung ako sa kanila, bahala pala sila. Kasi, kung Pure Blends yung dadalhin or yung iba nilang product, so, pwede naman yung mas catchy. So, titingnan natin yung mga products nila kung ano yung pwede. Tingnan natin mamaya-maya. And, eto, tingnan natin. So, tinitingnan ko yung Facebook nila. So, lahat nakapangalan talaga ng Pure Blends. So, unlike sa SMC, kapag may certain product, like, ayun, BMEG. Tapos kapag kape, may Sunbig Coffee. And yung mga manok nila, Magnolia. And, eto, parang produce talaga sila ng ng ingredients. Like, eto, may powdered sugar, waffle pancake mix, mga muffin mix, so moist chocolate cake mix, donut mix. So ayun, tingnan nyo yung may mga cakes sa Facebook nila. So may glucose syrup, light syrup. So wala siyang certain name na pwede siguro nilang madala. So siguro as of now, okay naman siguro yung Pure Blends, magandang nickname dyan eh, no? So, pwede nyo i-comment yung magandang nickname para sa Pure Blends dyan sa comment section. So, tingin tayo ng idea. So, sana lang yung Pure Blends will stick around for 10 plus years or maging long term. Kasi, kung pang business lang yung motive nila, baka hindi sila magtagal. Pero kung passion driven, gaya ng owner, baka magulat tayo. Sila pa yung mag-break ng duopoly sa liga. So, ano yung mga matitingnan natin dito? The sale of Northport to Pure Blends is a PBA game changer. It brings fresh competition and a new corporate player into the league. Maraming uncertainties pa eh. Branding, yung roster, coaching, approval ng board. Pero one thing is clear, we're witnessing the end of Northport and the birth of something new. Kung fan ka ng Batampere, sino ba fan dito ng Batampere? Bittersweet ito. Pero kung fan ka ng PBA in general,
Exciting ito kasi bagong kwento, bagong rivalries, bagong possibilities. Ang tanong na lang, kaya ba ng Pure Blends to build a winning culture or magiging filler franchise lang sila sa liga? So sana hindi maging farm team. That's what we'll find out in the next few days, I think. So kayo ba, anong tingin nyo dito? Good move ba ang pagbili ng Pure Blend sa Northport? Ano yung pangalan na bagay nga sa kanila kung magre-rebrand sila or yung sinasabi ko nga sa inyo yung nickname? So let me know all your thoughts in the comment section below. So pwede silang mag-build around kay Evan Nelly, Calvin Abueva, or something new sa PBA draft. Baka makuha nila si Dolph Panopio, you never know. Pwede, no? So ayun, again, please like the video, mag-share at mag-subscribe. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.